Malakas ang ulan noong araw ng libing ni Lola Miding. Kumakapit ang putik sa sapatos ng mga nakikiramay, habang isa-isang nilalagyan ng puting bulaklak ang ibabaw ng kabaong. Sa kabila ng madilim na ulap at malamig na hangin, napuno ang libingan ng mga tao. Kilala si Lola Miding sa buong San Clemente, hindi lamang bilang pinakamatandang residente, kundi bilang babaeng nagmula sa wala, ngunit naging isa sa pinakamayaman sa buong lalawigan. Si Angie ay nakatayo sa likod, sa ilalim ng payong, tahimik na nakamasid habang binababa ang kabaong sa hukay. Hindi niya naiwasang mapaluha, hindi lang lola ang nawala sa kanya, kundi ang tanging taong sumuporta sa kanya, at nagpaaral mula pagkabata. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang mariing hawak ang maliit na itim na envelope. Iniabot ito sa kanya ni Lola Pidang, kapatid ni Lola, matapos ang seremonyas. Sinabi niyang ibigay ko ito sa iyo kapag wala na siya, ani Lola Pidang, mahinahon ang tinig, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa mata. Tungkol saan po ito? Tanong ni Angie, hinahaplos ang wax seal na may nakaukit na mata sa gitna ng dahon. Basahin mo na lang mamaya. Pero, Angie, kung ano man ang nilalaman niyan, pag-isipan mong mabuti. Hindi pa man nabubuksan ang envelope, ay ramdam na ni Angie ang bigat ng mga salitang nakaipit sa loob nito. Pagbalik sa lumang bahay ni Lola, agad siyang sinalubong ng amoy ng insenso, antigang kahoy, at tuyong dahon ng laurel. Ang bahay ay isang lumang istruktura ng mga Kastila, mataas ang kisame, may haligi ng nara, at bawat sulok ay may kasaysayan. Sa gitna ng sala, nakapatong sa lamesa ang isang malaking banga. Kulay uling ito, may ukit ng mga simbolong hindi niya moari. Ang pagkakagawa nito ay tila mas luma pa kaysa sa mismong bahay. Yan ang iniwan sa iyo ni Ate Miding, ani Lola Pidang, kasabay ng paglapit. Yung banga, tanong ni Angie, kunot noo habang pinagmamasdan ang sisidlan. Antigo nga, pero bakit parang ang bigat ng presensya nito? Bawal buksan, Angie, mariing sabi ni Lola Pidang. Yan ang huling habilin ni Miding. Sinabi niya, huwag na huwag mong ilalabas ang laman niyan. Pero bakit po? Ano bang meron sa loob? Sumingit si Mang Lando, matandang kapitbahay na dating katiwala ng pamilya. Ang banga, anya, habang humihigop ng mainit na kape. Yan ang sekreto ng tagumpay ni Miding. Akala ng lahat, swerte lang siya. Pero may laman yang banga, at hindi yun ordinaryong laman. Tumawa si Angie, pilit. Baka naman alahas lang yan o mga dokumento ng lupa. Kung sana ganun nga, bulong ni Mang Lando. Pero noong bata pa ako, narinig ko na ang kwento niyan. May duwende raw sa loob niyan. Hindi kung sino lang, yung tipong nagbibigay ng hiling. Kapalit, ng isang bagay na mahalaga. Nang makaalis na ang mga bisita, naiwan si Angie sa loob ng bahay. Hawak niya ngayon ang sulat. Binuksan niya ito at binasa ng dahan-dahan. Mahal kong Angie, kung binabasa mo ito, wala na ako sa mundong ibabaw. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang banga na nasa harap mo ay hindi basta ordinaryong banga. Isa itong sisidlang tagapag-ingat, tagapangalaga ng kapalaran ng ating pamilya. Noong kabataan ko, ako'y humarap sa isang nilalang sa loob ng bangang yan. Isa siyang duwende, at tinawag niya ang sarili niyang tulisik. Binigyan niya ako ng alok, kayamanan, lupa, at kasaganaan. Tinanggap ko, at mula noon, hindi na ako kailanman naghirap. Ngunit apo, ang bawat hiling ay may kabayaran. Hindi pera, hindi oras, kundi kaluluwa, pakunti-kunti, hanggang masanay kang isuko ang mga bagay na hindi mo na namamalayang nawawala. Ikaw na ang tagapangalaga ngayon. Huwag mong buksan ang banga. Hindi ka pa handa. Hindi ka pa dapat pumili. Pero isang araw, baka sapitin mo ring tumingin sa loob. At sana, sa araw na yon, piliin mong maging mas matalino kaysa sa akin. Mahal na mahal kita, Lola Miding. Hindi na napigilan ni Angie ang luha. Hawak niya ang sulat, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaluluwa, bulong niya. Anong klaseng kasunduan to? Lumapit siya sa banga, pinasadahan ng daliri ang ukit sa paligid. Ang mga simbolo ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ramdam niyang mainit ang ibabaw nito, hindi tulad ng malamig na ambience ng bahay. Sa loob-loob niya, may bumubulong. Buksan mo ako. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon, o isa ng pagsisimula ng kanyang sariling kasunduan. Madaling araw, katahimikan ang bumabalot sa lumang bahay.
Ang mga ilaw ay patay, at tanging ang ilaw ng buwan mula sa bintana, ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid ni Angie. Hindi siya makatulog. Ilang araw na siyang nananaginip ng parehong imahe, isang boses na walang mukha, paulit-ulit ang bulong. Buksan mo ako. Pinilit niyang balewalain ito, pero sa bawat gabi, lumalalim ang kanyang kuryosidad. Lalo na ngayong nabasa na niya ang lihim na sulat ni Lola, hindi na niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya, o pagnanasang malaman ang katotohanan. Lumabas siya ng silid, nakayapak, dahan-daang bumaba ng hagdan. Sa ilalim ng kanyang paa, malamig ang sahig na kahoy. Para siyang inaakay ng kung anong puwersa papunta sa sala, kung saan nakapatong ang banga. Tila mas madilim ang paligid ngayong gabi. Mas tahimik, ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, at ang banga ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, na parang may sariling buhay. Lumapit si Angie. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapit ang palad sa takip ng banga. Kung totoo nga ang lahat, bulong niya sa sarili, kung totoo nga ang sinabi ni Lola. Huminga siya ng malalim, at sa isang iglap, binuksan niya ang banga. Whoosh! Isang bugso ng malamig na hangin ang bumulwak mula sa loob. Kasunod nito'y ang paglabas ng usok na kulay asul, na tila may sariling isip. Umikot ito sa buong sala, humaplos sa kanyang balat, pumasok sa kanyang ilong, amoy insenso at bulok na dahon, may bahid ng dugo at bulaklak. Maya-maya, sa gitna ng usok, may anyong unti-unting lumitaw. Maliit, may taas na mga 2 talampakan. May kulay abo at mukhang kulubat na balat. Ang kanyang mga mata ay dilaw, parang sinlaki ng barya, at ang tenga ay mahaba at nakausli. Suot niya ay itim na damit na gawa sa hibla ng puno, at ang kanyang ngiti, isang ngiting hindi mo matukoy kung nakakatawa o nakakatakot. Sa wakas, bulong ng nilalang. Ang boses nito ay paos pero malinaw, parang sinasabay sa huni ng mga insekto at ihip ng hangin. Napaatras si Angie, hawak ang dibdib. Anong klaseng nilalang ka? Tinatawag nila akong tulisik, sagot ng duwende, yumuko ng bahagya na tila nanunukso. Bantay, tagapagbantay ng kasunduan, kaibigan ni Miding, tagahatid ng biyaya, kapalit ng bagay na tunay na mahalaga. Nanlaki ang mata ni Angie. Hindi na ito panaginip, narito sa harapan niya, ang nilalang na noon ay bahagi lamang ng mga bulong sa gabi. Ako ang apo ni Miding, sabi niya, nanginginig ang tinig. Oo, alam ko, wika ni Tulisik, habang paikot-ikot na naglalakad sa paligid ng banga, halos sayaw ang kilos. Ramdam ko ang dugo niya sa iyo. Ang lakas ng kanyang kasakiman ay hindi na niya nadala sa kabilang buhay, kaya iniwan niya ito sa iyo. Kasakiman, tanong ni Angie, na bigla. Napahinto ang duwende, humarap sa kanya. Hindi mo ba talaga alam? O ayaw mo lang tanggapin? Lumapit ito, inilapit ang kanyang mukha nito kay Angie, mata sa mata. Ang yaman, ang lupa, ang gintong dumaaloy sa inyong pangalan, hindi yan libre. Isa-isa niyang isinuko ang mga mahal niya. Isang alalay, isang kapatid, isang sanggol na hindi niya inaako. Ang mga ito ang kabayaran. Nanlambot ang tuhod ni Angie. Napaupo siya sa sahig, pilit inuunawa ang mga salitang binigkas ng nilalang. Hindi siya makapaniwala, ang lola niyang minahal niya at hinangaan, isa palang nilamon ng kasunduan. Alam ba ng mga tao sa baryo ang tungkol dito, bulong niya. Nararamdaman nila, sagot ni Tulisik. Pero masarap ang ani, maganda ang lupa. Kapag busog ang tiyan, madalas bulag ang mata. Tahimik, mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang saglit, muling nagsalita ang duwende. Pero tapos na ang kasunduan ni Miding. At ngayon, ikaw na ang may hawak ng banga. Lumapit ito sa kanya, may bitbit na maliit na papel na lumitaw sa hangin. Isang bagong kasunduan. Isang bagong kapalit. Angie, gusto mo ba ng kayamanan? Higit pa sa kayang bilhin ng salapi. Lahat ng lupang sinasaka, magiging iyo. Lahat ng pangarap mong hindi mo pa naisasambit, ay maabot mo. Basta't pumirma ka rito. Nanginig si Angie. Tinitigan niya ang papel, walang tinta. Ngunit parang naroon na ang kanyang pangalan, hinihintay lamang ang kanyang pag-oo. Totoo ba ang lahat ng to? O nananaginip lang ako? Ngumiti si Tulisik. Tanungin mo ang sarili mo. Bago mo ako binuksan, anong laman ng puso mo? Takot ba? O pagnanais? Tahimik si Angie. Bumibilis ang tibok ng puso niya.
Sa isang banda, may bahagi ng kanyang kalooban na gustong tuklasin ang kapangyarihan. Naisip niya, bakit hindi? Nasa dugo ko ito, di ba? Pero may isa ring boses na nagsasabing, huwag. Huwag kang maging katulad ng lola mo. At kung hindi ko tatanggapin, tanong niya. Lumapit si Tulisik sa kanyang tainga, at bumulong. Sisingilin pa rin kita. Napakurap si Angie. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kailangang pumirma para maranasan ang kapalit. Ang isang kasunduang naiwan, ay isang utang na namamana. Sa huli, babalik at babalik ito. Mas mabuti nang piliin mo ang anyo ng kabayaran, kaysa hayaan itong kunin nang hindi mo alam kung kailan. Tahimik si Angie. Tinapik ng duwende ang papel. Isang pirma lang. At ang mundo mo ay magbabago. Napatitig siya sa papel. Ang kamay niya'y bahagyang umangat. Hindi alam ni Angie kung alin ang mas nakakatakot, ang presensya ni Tulisik, o ang katotohanang unti-unti na siyang naaakit sa alok nito. Matapos ang gabing iyon, hindi na siya binabagabag ng tanong, kung totoo ba ang kwento ni Lola, dahil ang sagot ay nasa harap niya na. Totoo ang duwende. Totoo ang kapangyarihan. At higit sa lahat, totoo ang tukso. Kinabukasan, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa San Clemente. Pagmulat ng mata ni Angie, una niyang napansin ang liwanag na sumasayaw sa kisame, dumarampi sa kanyang balat na parang kayamanan. Tila mas maliwanag ang araw. Mas sariwa ang hangin. At sa kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam, gaan sa loob, ngunit may halong kilabot sa likod ng kanyang isipan. Pagbaba niya sa sala, nasa ibabaw ng lamesa ang isang kahon na gawa sa Nara, na hindi niya naaalalang nakita noon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang bungkos ng pera, mga makakapal na 1,000 piso na tila bagong labas sa bangko. Nakatala sa ilalim ng kahon ang isang mensahe, isinulat gamit ang tinta na parang usok. Simula pa lamang ito, Angie. Tulisik. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Isang lalaki mula sa munisipyo ang dumating. Ma'am Angie, bati nito, may mga bagong dokumento pong lumitaw. Ayon sa mga notaryo at registry ng mga lupain, may 8 ektarya po kayong lupa sa Barangay Maligaya. Lahat ay nakapangalan sa inyo, 1 buwan bago pumanaw ang lola niyo po. Hindi ako nag-file ng kahit ano, bulong niya. Wala po kaming makita na discrepancy. Kumpleto at legal lahat. Pagbalik niya sa bahay, isang pick-up ang naghihintay sa harapan. Bumaba ang isang lalaki na mukhang taga-korporasyon, malinis ang bihis, may hawak na envelope. Miss Angie, mula po kami sa Rivera Holdings. Napag-alaman po namin kayo ang bagong may-ari ng ilang lupang nais naming bilhin. Handang magbayad ang kumpanya ng advance payment na 5 million pesos, kung pwede nating pag-usapan ang kontrata. 5 million. Napalunok si Angie. Opo, at negotiable pa po yan. Marami pong posibleng development ang pwedeng gawin sa lupa nyo, resorts, eco farms, subdivision. Kinagabihan, nagpakita muli si Tulisik. Ngayong gabi, wala na siyang dramatikong paglabas mula sa banga, nakatayo na lang siya roon, tahimik, parang kabahagi na ng bahay. Masarap ba? Tanong niya, habang inaamoy-amoy ang isa sa mga perang hawak ni Angie. Yung amoy ng posibilidad. Ang bango, hindi ba? Lasa ng ginto't kapangyarihan. Hindi agad nakasagot si Angie. Gusto niyang sabihing hindi siya natutuwa, na hindi siya sang-ayon. Pero totoo, magaan sa pakiramdam. Masarap sa ego. Nakakasilaw. Anong gusto mong kapalit? Tanong niya, sa wakas. Ngumiti si Tulisik. Alam mo na ang sagot. Hindi ko kailangan ng pera o dugo. Ang gusto ko, bahagi mo. Maliit lang naman, isang alaala rito, isang damdamin roon. Yung mga hindi mo naman agad mamimiss. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na ngang may nawawala. Una, ang kanyang pusa, si Miming. Hindi niya mahanap, wala sa bakuran, wala sa loob. Hinanap niya kahit saan, ngunit parang wala siyang matandaan kung kailan niya ito huling nahaplos. Baka tumakas lang, sabi niya sa sarili. Pero bakit parang hindi niya maalala ang kulay ng balahibo nito? Sumunod ay isang kaibigan, si Jenny, ang kababata niyang laging dumadalaw tuwing Sabado. Ngayon, hindi na siya pumupunta. At ang mas nakakatakot, hindi na rin niya maalala ang mukha nito. May bakas na lang sa kanyang isip na may isang taong dapat nandoon, pero hindi niya maibuo ang anyo, ang boses, ni kahit ang pangalan, kung hindi lang dahil sa lumang text message sa kanyang lumang cellphone.
At isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang lumang photo album, napansin niyang may nawawala. Ang larawan ng kanyang ama. Hindi lang nawala sa papel, kundi pati sa kanyang alaala. Hindi niya na maalala kung anong klaseng boses mayroon ito, kung anong trabaho nito, o kung anong itsura nito noong siya'y bata. Bakit mo ginagawa to sa akin? Galit na tanong niya kay Tulisik nang muling lumitaw ang duwende. Hindi ba't masaya ka sa malaking halaga ng pera? Tugon nito. Hindi mo sinabi ng direkta, pero tinanggap mo ang alok ko. Hindi kita pinilit. Ang lahat ng nasa iyo ngayon, ay may kabayaran. Hindi ko alam na ganito ang kapalit, sigaw niya. Wala namang tunay na kapangyarihan na walang kabayaran, bulong ng duwende. At ang tanong ngayon ay hindi kung gusto mo ito, kundi kung kaya mong itigil. Dahil habang tinatamasa mo ang bunga, mas lumalalim ang ugat nito. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang dalawang boses. Isa, na sinasabing ituloy mo na, masyado ka nang malayo para umatras. Ang isa naman, na halos hindi na niya marinig, ang boses ng dating Angie, bago ang lahat ng ito. Sa harap niya, muling lumitaw ang papel ng kasunduan. Ngayon, may tinta na. Nakasulat ang kanyang buong pangalan. Wala na lang ang pirma. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nababalot ng bigat ang hangin sa lumang bahay. Hindi na maikakaila ni Angie na may mga ginawa siyang hindi niya alam, at may sinimulan siyang hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi lang basta-basta nawawala ang mga bagay, unti-unting nabubura ang kanyang pagkakakilanlan. Isang larawan dito, isang alaala roon. Isang gabing hindi siya makatulog, muling bumaba si Angie sa silong. Mula sa sulok ng sala, kung saan naroroon ang banga, tila may naririnig siyang mahihinang bulong. Hanapin mo ako. Hindi pa natatapos ang lahat. Tila hinihila siya ng mga tinig patungo sa isang parte ng bahay, na matagal nang hindi niya binubuksan, ang lumang bodega sa ilalim ng hagdanan. May padlock ito dati, na luma na at kalawangin. Ngayon, tila kusang bumigay. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng alikabok, amoy ng amag, at isang lamig na hindi nagmumula sa hangin, kundi naroon mismo, isang uri ng presensya. Sa dulong bahagi ng silid, may isang lumang kabinet na yari sa matigas na kahoy. Napansin niyang tila may patong-patong na pintura ang gilid nito, at may kakaibang ukit sa ilalim, gaya ng mga simbolong nasa katawan ng banga. Marahang binuksan ni Angie ang kabinet, at sa loob nito, nakatambak ang mga bagay na matagal nang inilibing ng katahimikan. Habang binubuklat ni Angie ang mga papeles mula sa lumang kahon, napahinto siya sa isang listahan na isinulat sa maruruming pahina. Ang tinta ay tila lumabo na sa pagdaan ng panahon. Ang pamagat ng pahina ay nakasulat sa malalaking letra. Mga kasunduang tinupad, meeting. Sa ilalim nito, sunod-sunod ang talaan ng taon, yaman, at kung ano ang kapalit. Isa-isa niyang binasa, at unti-unting bumibigat ang dibdib niya. 1962, isang malawak na palayan sa Barangay San Manuel. Ang kapalit, boses ni Rosario. Kinabukasan, hindi na muling nagsalita si Rosario. Umiyak lang siya ng umiyak, pero walang tinig. Sinisi ng iba ang pagkakabigla sa pagkamatay ng kapatid niya. Pero alam kong hindi iyon ang dahilan. Sinabi ko kay Rosario na huwag nang sumama sa gulo. Umiling lang siya, tahimik na habang buhay. 1971, 2 ektaryang lupa sa tabi ng sapa. Ang kapalit, panaginip ng aking bunso. Simula noon, hindi na muling nanaginip si Ines. Tuwing gabi, nakatitig lang siya sa kisame, tahimik, parang walang laman ang loob. Hindi na siya muling natawa gaya ng dati. Sabi ng doktor, insomnia. Pero ako lang ang nakakaalam ng totoo. Isinuko ko ang kanyang mundo ng imahinasyon, para sa isang lupa. 1983, pinakamalaking anihan ng ginto sa buong taon. Ang kapalit, ang pagkatao ni Ricardo, at ang kanyang anino. Pagsapit ng kaarawan ni Ricardo, nagising siyang walang alaala kung sino siya, kung sino ako, at kung bakit may cake at kandila sa mesa. Ngunit ang mas nakakagimbal, wala siyang anino kahit tirik ang araw. Tinawag ko siya ng paulit-ulit, pero tumingin lang siya sa akin na parang estranghero. Mula noon, para siyang nabubuhay na hindi buo, isang katawan na iniwan ng sariling kaluluwa. 1987, lupang kinatatayuan ng eskwelahan. Kapalit, alaala ko kay Benedicto. Minahal ko si Benedicto, pero isang araw, paggising ko, wala na siyang mukha sa isip ko. Parang blanko.
Hindi ko maalala kung paano kami nagkakilala, kung anong boses niya, kung kailan at saan ang unang date namin. Nakita ko ang litrato niya, pero kahit tinitigan ko iyon buong gabi, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Nanlumo si Angie sa nabasa. Hindi lang basta lupa't ginto ang kapalit ng mga kasunduan, ito'y mga parte ng pagkatao ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi sila pinatay, pero tinanggalan sila ng mahalagang bahagi ng pagiging tao. Parang kinayod ang kaluluwa nila, paisa-isa, habang lumalaki ang yaman ng kanilang pamilya. Sa sulok ng kahon, may isang diary. Luma, ang pahina'y dilaw at marupok na. Isinulat mismo ni Lola Miding. Diary entry, November 12, 1987. Hindi ako makatulog, tumatawa si Tulisik sa dilim, parang may bata sa ilalim ng kama na naglalaro ng pangakong hindi ko kayang talikuran. Sabi niya, kung ituturing mo akong anak at ibibigay mo ang pagmamahal mo, ibibigay ko ang buong bayan sa'yo. Tinanggap ko ito. Kinabukasan, dumating ang titulo ng lupa, malawak, maganda ang tanawin, at pinapangarap ng lahat. Pero mula noon, lahat ng nagtangkang manligaw sa akin ay unti-unting nasiraan ng bait, nagsasalita mag-isa, natatakot sa salamin, at sa huli hindi na ako makilala, kahit ako na lang ang natitira sa kwento nila. Diary entry, June 4, 1991. Narinig ko ulit ang yabag niya sa kisame, mabilis, parang may ngiting hindi ko nakikita. Hiningi niya ang tiwala ng isang bata. Kinaumagahan, hindi na ako kinikilala ni Ines. Hindi na siya nagsasalita, hindi na siya tumatawa. Binigay ko ang pananampalataya ng anak ko kapalit ng isang resort sa bundok. Marami ang kinikita ko, pero gabi-gabi, parang ako'y nauubos. Diary entry, April 28, 1997. Ayoko nang pumasok sa simbahan. Hindi ko na kayang dalhin ang sarili kong anino. Hiningi ni Tulisik ang konsensya ni Hilda, kaibigan kong tapat, at nag-iisa. Ang kapalit ay isang mamahaling lupa sa lungsod. Ngayon, hindi na niya ako kinakausap na parang ako si Inday. Para na lang akong estrangherong may utang. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, pero hindi ko na nakilala ang nakatingin pabalik. Hindi na si Miding. Wala na ang init sa mata, wala na ang ngiting totoo, parang balat na lang ako ng dati kong sarili. Ang nakita ko ay isang estrangherong uhaw sa lupa, gutom sa yaman, pero walang laman ang loob. Para akong bangkay na marunong huminga, pero matagal nang wala ang kaluluwa. Tumulo ang luha ni Angie. Hindi dahil naaawa siya sa kanyang lola, kundi dahil sa matinding takot na siya na ang susunod. At parang isang tugon sa kanyang damdamin, narinig niyang biglang sumara ang pinto ng imbakan. Pak! Kasunod nito, isang malamig na ihip ng hangin. Paglingon niya, may isang aninong nakatayo sa gilid ng kabinet. Isang babae, nakasuot ng simpleng duster, maputla, ang buhok ay basa at nakalugay, parang bagong ahon sa ulan. Hindi siya nagsalita, ang mga mata nito'y nagdadalamhati. Rosario, bulong ni Angie. Naalala niya ang pangalan mula sa talaan. Lumapit ang babae, iniabot ang isang papel. Ang sulat ay parang dugo ang tinta. Huwag mong tapusin ang sinimulan niya. Kami ang kabayaran. Muling tumulo ang luha sa pisngi ni Angie. Patawarin niyo ako, Anya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngunit biglang napalitan ng ingay ang katahimikan, isang halakhak. Galing sa banga sa sala. Lahat ng alam mo ngayon ay bahagi na ng kasunduan. Muling nagpakita ang duwende sa dilim. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya mukhang palatawa at makulit. Ang balat niya'y mas maitim. Ang mata niya'y mas maliwanag, tila kumikislap ng pula sa gitna ng dilim. Akala mo ba, ako'y isang duwende lang? Tanong ni Tulisik, habang naglalakad sa silid. Isa akong nilikha ng kagustuhan ng tao. Isang anino ng kasakiman. Habang may taong gustong yumaman ng walang hirap, nandito ako. At habang pinipili mo pa rin ang kayamanan kaysa katotohanan, mas lalo akong lumalakas. Napayuko si Angie, hawak ang diary ni Lola. Lahat sila, naging sakripisyo, bulong niya. At ngayon ako naman. Hindi pa, sagot ni Tulisik. May oras ka pa, may pagpipilian ka pa. Pero tandaan mo, ang hindi pagpili, ay isa ring pagpili. Habang nakaupo siya sa malamig na sahig ng silid, muling tumahimik ang lahat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mga tala ng nakaraan. Sa kanyang puso, naroon ang bigat ng mga kaluluwang isinakripisyo para sa mga bagay na kumikislap pero walang kaluluwa.
At sa labas ng silid, bumubulong muli ang banga. Ang oras mo ay dumating na. Pumili ka na, Angie. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin, walang huni ng kuliglig. Para bang pinipigil ng buong San Clemente ang paghinga nito, nag-aabang sa magiging desisyon ng nag-iisang apo ni Lola Miding. Sa itaas ng aparador, sa isang lumang kahon na yari sa kahoy ng molave, kinuha ni Angie ang lahat ng natitirang alahas ni Lola Miding, mga singsing na may ukit ng matandang baybayin, kwintas na may pulang batong tila laging mainit sa balat, pulse eris na gawa sa ginto at diamante. Isa-isa niya itong inilagay sa isang puting tela, sa katahimik na bumaba ng hagdan, bitbit ang mga alaala at kabayaran ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang bawat hakbang ay may bigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lahat ng isusuko o ililigtas. Pumasok siya sa lumang sala na para bang bumabalik sa gitna ng isang ritual, hindi alam kung paalis o papasok. Inilatag niya sa harap ng banga ang mga alahas, maingat na parang kinakausap ang bawat piraso. Tapos ay umupo siya sa sahig, tuwid ang likod, tahimik ang loob, at hinarap ang bagay na kinatakutan at pinamana sa kanya. Sa isang sulok ng silid, dahan-dahan naglakad si Tulisik, tahimik, halos hindi naririnig ang mga yabag sa kahoy na sahig. Parang may hinihintay siyang hatol. Handa ka na bang pumirma? Tanong ng duwende, kalmadong-kalmado ang tinig. Tumitig si Angie sa kanya. Hindi ako pumunta rito para tanggapin ang kasunduan ni Lola. Nagtaas ng kilay si Tulisik. Tinatanggihan mo ako. Hindi, sagot niya. Binabago ko ang kasunduan. Natahimik ang duwende. Saglit siyang nanatili sa kinatatayuan niya, bago dahan-daang lumapit sa banga, hinaplos ang gilid nito, para bang pinapaalalahanan ang sisidlan ng mga lihim nito. Pakinggan ko nga, anya, pabulong, ngunit malinaw. Nakakatuwang marinig ang panukala ng isang hindi gutom sa kayamanan. Huminga ng malalim si Angie. Pinaghandaan niya ang gabing ito. Bawat salita ay paulit-ulit niyang sinambit sa kanyang sarili, ngayon lang niya ito isisigaw sa harap ng anino ng kasaysayan. Isinusuko ko ang lahat ng yaman, panimula niya. Lahat ng mana, lahat ng ari-ari ang ipinasa sa amin, kapalit ng mga bagay na hindi dapat ipinagbili, ang pananampalataya, alaala, damdamin. Pero kapalit nito, patuloy niya, nais kong gamitin ang bisa ng banga, hindi para sa sarili ko, kundi para sa buong baryo. Para sa mga batang hindi na kailangang mawalan ng magulang para sa ginto. Para sa mga mag-asawang hindi kailangang mawala ang pagmamahalan kapalit ng lupa. Para sa mga susunod na henerasyon, na dapat mabuhay ng hindi ginagapang ng anino mo. Napatingin si Tulisik, at sa unang pagkakataon, ang kanyang titig ay walang biro. Para sa iba, tanong niya, mababa, mapanubok. Hindi para sa sarili mo. Hindi, sagot ni Angie, nang mariin. Gusto kong palitan ang kapangyarihan ng kasakiman ng kapangyarihan ng pag-aalaga at pagmamahalan. Tumingala siya, diretso sa mata ni Tulisik. Hindi na kita ikukulong. Malaya kang mamuhay, basta't itigil mo na ang paniningil ng kaluluwa. Pumili ka ng ibang paraan ng pag-iral, isa na hindi nasusukat sa takot. Umikot si Tulisik, isang beses, dalawa, tila sumasayaw, tila nalilito. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi pagod, kundi pag-unawa. O marahil, pagtanggap. Teka, bulong niya, napapangiti pero nanlalabo ang anyo. Pinapalaya mo ako. Oo, tugon ni Angie. Matatag, hindi nanginginig, pero may kondisyon. Kalayaan mo, kapalit ng pagputol sa kasunduan ng kasakiman. Sa iyo ang hangin, ang agos, ang kakahuyan. Sa amin, ang katahimikan. Ang banga, mula ngayon, ay hindi na ito sisidlan ng kasunduan, kundi ng alaala ng pagbabago. Hating gabi, tahimik ang buong San Clemente. Wala ni isang alingawngaw sa hangin, kundi ang marahang pagaspas ng dahon at ang tunog ng mga kuliglig. Nakalubog na sa dilim ang mga bahay, ang bukid, at ang ilog. Ngunit sa gitna ng lumang palayan, kung saan sinasabing isinilang ang unang kasunduan, may isang ilaw lamang ang nagliliwanag, ang kandila na hawak ni Angie. Mag-isa siyang nakatayo, suot ang simpleng itim na bestida, hawak ang banga at isang malaking supot ng alahas, mga pamana ng yaman, ng kasalanan, at ng kasaysayan. Tumigil siya sa gitna ng bukid, sa ilalim ng punong akasya na matagal ng tuyo, at saka dahan-daang inilapag ang banga sa lupa. Wala siyang sinabing dasal,
Wala siyang binanggit na pangalan. Ang mga bituin sa langit lang ang saksi, at ang lupaing matagal nang nananahimik sa ilalim ng mga kasunduan ng kadiliman. Isa-isa niyang isinilid ang mga alahas sa banga, una ang singsing ni Lola, ang pulseras ng kanyang ina, ang kwintas na sinasabi nilang nagdadala ng swerte. Sa bawat pagbagsak ng metal sa loob ng sisidlan, tila may umuungol sa hangin. Mababang tinig, parang hinaing, o paalam. Nang ilalaglag na niya ang huling singsing, huminto siya. Tumingin sa banga, tumingin sa kalangitan, lupa, bulong niya, tinubos ng dugo at luha ang kayamanang hindi dapat naging amin. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Hindi ko ito nais dalhin sa susunod na henerasyon. Inilaglag niya ang huling singsing. Biglang umihip ang hangin, mabilis, malamig, parang humahalik sa kanyang batok. Mula sa paligid, narinig niya ang dagundong ng lupa, hindi malakas ngunit may lalim, parang bulong ng mga ugat sa ilalim ng kanyang talampakan. Isang liwanag ang unti-unting sumingaw mula sa paanan ng banga, hindi nakakasilaw kundi banayad na kulay ginto, tulad ng sinag ng araw sa umaga. Kumalat ito sa tuyong damo, gumapang sa basag na pilapil, at sa mga gilid ng natutuyong ilog. Sa kanyang harapan, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Mula sa dating maputik at mabaho, naging malinaw ito, kumikinang sa liwanag ng buwan. Sumabay ang malakas na ihip ng hangin, niyugyug ang mga sanga ng tuyong punong nagsimulang maglabasan ng sariwang dahon. At sa gitna ng dilim, unti-unting nagsilabasan ang mga alitaptap, kumikislap sa hangin, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Isa-isa silang lumapit kay Angie, saka siya pinalibutan, paikot-ikot at dahan-dahan, parang yakap na hindi mula sa tao, kundi mula sa kalikasan mismo. Napaluha si Angie, tahimik, walang hikbi, isang luhang matagal nang inipon ng angkan. Sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang isang lumang kasunduan. At isang bagong kabanata ang isinilang, hindi sa pagnanasa, kundi sa pagsuko. Sa huling pagkakataon, muling lumitaw si Tulisik. Nakasuot na siya ng ibang damit, at mas payak, mas kalmado. Hindi na siya mukhang nilalang ng dilim, kundi parang bahagi ng kagubatan. May ngiti sa kanyang labi, hindi na tuso, kundi mapagpalaya. Tinupad mo ang hiling mo, Anya. At ako'y tinubos mo mula sa kasunduang ginusto ng mundo. Ngayon, ako'y hindi nabanta. Salamat, tugon ni Angie. Umiling si Tulisik, bahagyang natawa. Hindi mo kailangang magpasalamat, pinili mong gumawa ng tama kahit mahirap. At yan ang hindi kayang gawin ng karamihan. At sa isang iglap, nawala si Tulisik, parang usok na hinihipan ng hangin. Naiwan ang bangang wala ng laman, at isang pakiramdam ng katahimikan, na ngayon lang muling naramdaman sa buong San Clemente. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang mga tao sa San Clemente. Ang dating mga mata na puno ng takot ay natutong tumingin muli sa isa't isa, may tiwala, at may katahimikan. Ang mga batay muling tumawa sa gabi, habang ang matatanday nagkwento hindi na ng pananakot, kundi ng kabutihang dulot ng pagbabagong pinili. Sa halip na inggit at pag-aagawan, nagtulungan sila sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng lupa, at sa pagbuo ng mas tahimik na pamumuhay. Hindi na sila nagtatanong kung totoo ba ang banga. Ang mahalaga, may isa sa kanila ang tumanggi sa kasakiman, at dahil doon, silang lahat ay muling nakahinga. Sa San Clemente, natutunan nilang hindi lahat ng kayamanan ay dapat angkinin, minsan, ang pinakamahalagang pamana ay ang lakas ng loob na tumanggi, at pumili ng tama.